Hinihilera ang classic scooters hanggang sa vintage na motor sa Philippine Motor Heritage Weekend. Kaya nakakahatak din ang event ng libo-libong motorcycle enthusiasts. Agaw pansin ngayong taon ang isang 1940 Harley-Davidson knucklehead na napagana pa. Pahirapan daw ang pag-restore at pagbuo nito dahil nakabasket na lang ang motor na makuha nila at wala pang manual na kasama. Kaya sulit ang pagod na mapagana nila ito. Sobrang grabe yung nervyos kanina, knowing na ang daming tao. 7 attempts, ayaw niya umandar. Pang 8. Yeah, umandar siya. Napaka-historical nung moment na yon. Sa ngayon, pag-aari na ang Harley-Davidson ni Kuya Kim Atienza. Ang ibang restaurant naman na aking nakausap, naikwento na ang kadalasang problema nila ay ang kakulangan ng pyesa. Kaya naman, kailangan i-fabricate ang mga ito. Pero, hindi lang pangpormahan ang motor na ito, pampamilya rin. Pinang-everyday ride ko siya. Dahil may angkas dito, nakakasama ko yung anak ko, yan, family, to ride, explore sa saan-saan. May mga artworks din na nakadisplay sa event na gawa mismo ng mga rider. Napakahalaga raw ng ganitong klaseng event para sa kanila, para makapag-relax at mabigyan ng time ang kanilang passion. Walang tatalo sa feeling na mabigyan ng oras ang iyong passion. Kasama ang mga taong hilig din ang kinagigiliwan mo. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang ginanap na Philippine Moto Heritage Weekend kasama si Mobile Journal, Ivan Taringki. Ano, bibili ka na ng motorsiklo? Ivan, kamusta para sa iyong event? Actually, Pops G, nakakatuwa kasi doon mo makikita kasi yung iba't ibang klase ng motorsiklo. No? May mga classics, no? May modern, at yung iba custom. No? So, lahat ng variety kasi ng motorsiklo, makikita mo dun sa event na yun. So, nakakatuwa. No? Mas nagwa-widen yung reach, lalo na ngayon na popular na yung motorsiklo dito sa ating bansa. Napaka-relevant ng motorsiklo sa mga panahon ngayon, di ba? Okay, sumasakay ka rin ng motor. Kahit hindi ka pa nagmamay-ari ng motor. Pero soon, ano yung pinaka-tumatak sa'yo sa Philippine Moto Heritage Weekend? Actually, Pops J, talagang tumatak sa akin yung community. Yung community. No? Camaraderie, no? Ibang klase. Ibang klase, Pops J. No? Parang lahat magkakakilala, magkakaibigan. Na-appreciate din nila yung gawa nung ibang mga restorer, nung mga ibang nagko-customize. So, isang buong community talaga no? Walang, hindi siya hiwalay-hiwalay. May segments man, kasi yung iba, may nakita ko, may mga mahilig sa classics. Meron din namang modern. Meron din namang modern, pero alam mo yun, buong-buo yung community sa mga ganitong events, Papa J, no? Okay, i-share mo naman kung nasagap mo kung magkano yung 1914 Harley-Davidson knucklehead ni Kuya Kim, yung kaibigan natin. Ayun nga, Pops Gino. Nalaman mo ba? Pero ako, alam ko. Alam mo, tinanong ko si Sir Pot, Sir, magkano ba talaga yung nagastos dito? Sabi niya, ma-account daw yung parts, syempre. Okay. Pero, ang sinabi niya kasi, yung pag nabuo mo, iba yung pakiramdam. No? Hindi daw kasi mabibigyan ng value yung effort na nilabas nila, yung ginawa nila. Hindi talaga daw mabibigyan ng value. So, hindi niya sinabi actually kung magkano. Inabot ng 2 taon ang restoration ng particular na Harley-Davidson na yon, no? And hindi nga madali dahil old technology. At syempre, kinakailangan mo ng mga reference dahil walang manual, di ba? Ayun nga, Pops J. Pero ang fulfillment nila ni John Hill Perez, yung nag-restore, grabe, ano? Grabe, Pops J. Kunento niya rin sa akin, Pops J, no, nung nakuha talaga nila, nakabasket lang eh. Oo, hiwa-hiwalay yung mga parts na. Talaga, no, nakabaklas na. And if I may say so, it's one of the most important motorcycle na meron tayo dito sa Pilipinas. No? Yun naman ang punto ng event eh. Ipagmalaki kung anong meron tayo. Parang yung ibang mga bansa, dalawin naman tayo at silipin, di ba? Meron tayong long history din ng mga motorsiklo, mga lumang motorsiklo gaya nung mga nakita natin, di ba? Maliban dyan, ano pa ang agaw pansin dun sa motorcycle event? Actually, Pops, yung libre kape. Free coffee. Every year naman every year naman, free coffee. Pero actually, Pops, agaw pansin din yung mga artworks. Artworks, nagawa ng mga riders. Gawa rin ng mga riders. Mga riders na artist at artist na mahihilig sa motor. Mataas yung kanilang passion sa motorsiklo. Tama ka dyan, Pops. Makikita mo talaga yung influence
no? Oo. Sa kanilang mga artworks doon sa kanilang pagkahiling nga sa motorsiklo, Pops Ray. Oo, and I guess maliban dun sa libreng kape na nabanggit mo nga, no? Nakapag-libreng test ride pa ang ating mga kababayan. Mga nagpunta, masubukan yung iba't ibang klaseng motorsiklo, hindi ba? Tama ka doon, Pops Ray. May mga programa din doon, di ba? Madami Nanood ka rin. ba? Oo. Nanood ako, Pops Oo. Ray, kaso padulo na tayo. No? Naabutan natin, Pops Ray. Ikaw talaga, iba yata yung mga tinitingnan mo doon, yung mga nagagandahang motorsiklo. Motorsiklo yung ating Oo. punto talaga daw. Tsaka yung art. Saka yung art, Oo. saka yung kape. Ang magandang balita, taon-taon naman yan, every September, no? Tama ka dyan, Pops. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.